Binulag na nga. Ninakawan pa ng sariling pamilya. Habang nakaluhod si Amarilis sa malamig na sahig, dinig niya ang halahak ni Tita Jacinta na binibilang ang perang kapalit ng kanyang dignidad. Pabigat! Palamunin! Ang malupit na sumbat nito. Ngunit sa pagdating ng isang estrangerong may sariling pilat, magbabago ang ihip ng hangin. Mula sa putikan, babangon ang dalaga. Ngunit sapat ba ang pag-ibig upang maghilom ang sugat ng pagkakanulo? Wala ka ng silbi, pabigat ka pa. Kung hindi lang dahil sa perang nakukuha ko sa pagiging bulag mo, matagal na kitang itinapon sa basurahan. Ang malulupit na salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinabaon sa dibdib ni Amarilis. Nakaluhod siya sa magaspang at malamig na sahig na gawa sa kahoy. Maingat na tinatahi ang punit sa paboritong blusa ng kanyang tiyahin. Hinakapa ng kanyang mga daliri ang bawat hibla ng tela. Tinitiis ang paulit-ulit na pagtusok ng karayom sa kanyang balat upang matiyak na magiging maayos ang hitsura ni Jacinta sa pagpunta nito sa sugalan. Isang malalim na sugat ang nilikha ng karayom sa kanyang hindalaki. Ngunit ang kirot na iyon ay walang sinabi sa bigat na dumadagan sa kanyang lalamunan. Parang pinupuno ng buhangin ang kanyang lalamunan, kaya hindi siya makahinga ng maayos. Ang kanyang mga matang nababalot ng walang hanggang kadiliman ay nakatitig lamang sa kawalan, habang ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagiinit sa gilid ng kanyang mga pilik mata. Hanggang kailan niya kailangang bayaran ng utang na loob na hindi naman niya hiningi? Gahasang hinablot ni Jacinta ang blusa mula sa mga nanginginig na kamay ng dalaga. Nagdulot ito ng mahapding pag-igting sa balikat ni Amarilis, ngunit nanatili siyang tahimik. Akin na nga yan, magmano ka sa akin, at magpasalamat kang may kumukupkop sa'yo, kundi ay nabubulok ka na sa lansangan. Kahit nang inginig, dahan-dahang iniunat ni Amarilis ang kanyang kamay upang kapain ang kamay ng tiyahin. Ang magaspang na palad nito na nangangamoy murang alak at sigarilyo ay dumampi sa kanyang no. Tinanggap niya ang pagpapahiya ng walang imik, isang tahimik na pagsuko sa malupit na tadhana. Sa labas ng iskinita, kung saan nakatayo ang kanilang barong-barong, huminto ang isang mahaba at makintad na sasakyan na naglalabas ng banayad na ugong ng makina. Bumaba mula rito si Alarico, isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na terno. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang pinagmamasdan ang masukal na paligid. Hawak niya ang mga papeles para sa demolition ng lugar na iyon upang tayuan ng isang malaking resort. Wala siyang pakialam sa mga taong mawawala ng tirahan. Mula nang mawala ang kanyang kaisa-isang anak na babae sa isang malagim na aksidente, tila namatay na rin ang kanyang kakayahang makaramdam ng awa. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng semento. Palabas na sana ng pinto si Jacinta habang patuloy na binibilang ang salaping galing sa tulong para sa mga may kapansanan na dapat sana ay para kay Amarilis. Isang asong gala na butot balat ang lumapit sa kanyang paanan. Nagmamakaawa ng kahit kapirasong pagkain. Namula sa galit ang mukha ng matanda. Buwisit na aso ito. Pareho kayo ng alaga kung walang silbi. Dumampot si Jacinta ng isang makapal at balibaling peraso ng kahoy. Umugong ang hangin nang iamba niya ito ng buong lakas pababa sa nakakaawang hayop. Narinig ni Amarilis ang paninikip ng hangin at ang mahinang pag-uol ng aso. Bago pa man bumagsak ang kahoy, nanaig ang kanyang dalisay na puso. Inihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa kaligtasan ng pader at itinapon ang kanyang payat na katawan upang takpan ang aso. Isang matunog at nakakabining lagutok ang yumanig sa gulugod ni Amarilis nang tumama ang makapal na kahoy sa kanyang likuran. Isang alon ng matinding sakit ang gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Napaigtad siya at mariing kinagat ang kanyang ibabang labi, pilit na pinipigilan ang anumang sigaw na maaring magbigay ng kasiyahan sa kanyang tiyahin. Pinilit niyang manatiling matatag kahit ramdam niya ang matinding sakit. Mula sa di kalayuan,
Nasaksihan ni Alarico ang lahat. Ang tagpong iyon, isang bulag na dalaga na handang tiisin ang paghihirap upang protektahan ang isang inosenteng hayop, ay tila kidlat na tumama sa kanyang nagyeyelong puso. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang ingay ng basag na salamin, ang amoy ng nasusunog na gulong, at ang maliit at walang buhay na katawan ng kanyang anak na hindi niya nagawang iligtas. Nanikip ang kanyang dibdib na tila may isang dambuhalang kamay na dumurog sa kanyang mga baga. Nawala ang hangin sa kanyang paligid. "Mamamatay na nga lang kayo, nanggugulo pa!" Matinis na sigaw ni Jacinta. Muli nitong itinaas ang kahoy na ngayon ay may mga nakausling matutulis na bahagi. Handang ibaon ito sa ulo ng nakadapak na dalaga. Ngunit hindi na kailanman lumapag ang huling parusa. Isang malaki at panlalaking kamay, malamig ngunit matigas na parang bakal, ang buong lakas na sumakal sa pulso ni Jacinta sa ere. Isang init mula sa kamay ng estranggero na magpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Ang mahigpit na pagkakahawak ng estranggero sa pulso ni Jacinta ay nagpabitaw sa matanda sa hawak nitong kahoy. Pilit na binabawi ni Jacinta ang kanyang kamay habang bumubuga ng malulutong na mura. Ngunit tila isang pader na yari sa asero ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Puno ng put at pagkasuklam ang mga mata ni Alarico habang tinititigan ang tiyahing walang awang na nanakit ng isang bulag na dalaga. Dahan-dahang napaupo si Amarilis sa maputik na lupa. Pilit na kinakapa ang kanyang tungkod, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at pagkalito. Wala siyang nakikita, kundi ang pamilyar at nakakapasong kadiliman. Ngunit nararamdaman niya ang mabigat at nakakapanindig balahibang presensya ng bagong dating. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa alimuom ng estero at nabubulok na isda ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong tao mula sa kanilang eskinita. "Sino ka ba? Anong pakialam mo sa pamangkin ko? Palamunin ko yan kaya may karapatan akong gawin kung ano ang gusto ko." Matinis na sigaw ni Jacinta. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapagmalaking boses. Hindi sumagot si Alarico. Sa halip, kinuha niya mula sa loob ng kanyang terno ang isang makapal na sobre. Ang mabigat na pagbagsak ng mga nakabigkis na libu-libong piso sa ibabaw ng maputik na mesa ay nagpatigil sa paghinga ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Jacinta at ang kanyang galit ay agad na napalitan ng matinding kasakiman. Tila nakakita ng tubig sa disyerto ang kanyang mga matang uhaw sa salapi. "Bilhin natin ang utang na loob na sinasabi mo," malamig na utos ni Alarico. Ang kanyang boses ay tila yilong dumadampi sa balat ni Amarilis. "Kunin mo ang lahat ng yan at kapalit nito, isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa dalagang ito. Ngayon din." Walang pag-aalinlangan, nanginginig sa pananabik na sinunggaban ni Jacinta ang mga pera. Halos mayakap na niya ang mga ito upang matiyak na totoo. "Akin na to. Sige, isama mo na ang pabigat na yan. Wala na akong pakialam kung anong gawin mo sa kanya." Kinuha ng matanda ang inabot na papeles ng kasama ni Alarico at mabilis itong pinirmahan nang hindi man lang binabasa ang nilalaman. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at kagalakan, may isang lukot at naninilaw na piraso ng papel siyang palihim na isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Isang lihim na maingat niyang itinatago mula sa paningin ng sinuman. Nang marinig ni Amarilis ang palitan ng salita at ang kaluskos ng pinipirmahang papel, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang sindikato? Ibebenta na ba siya ng kanyang tiyahin sa mga taong naghahanap ng mga lamang loob o gagawin siyang palaboy sa kalye ng Maynila para mamalimos? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pilit na ginagawang maliit ang kanyang sarili, naghihintay sa susunod na hagupit o kaladkad mula sa kanyang bagong nagmamay-ari. Ngunit walang pambubugbog na dumating. Sa halip, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluhod ng isang tao sa kanyang harapan. Ang amoy ng malinis na panyo at mamahaling tela ay mas lalong lumapit. Isang malambot at pinuno na panyong seda
ang marahang dumampi sa kanyang tuhod na nagdurugo dahil sa pagkakadapa sa mga matutulis na bato. Napaigtad siya, sanay sa pananakit. Ngunit ang paghaplos na iyon ay puno ng pag-iingat at paggalang. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong humawak sa kanya na hindi nagdudulot ng hapdi. "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan." Ang boses ni Alarico ay hindi na kasing lamig ng kanina. May bahagyang panginginig ito na nagbabadya ng isang nakatagong lungkot na tila kumikilala sa sakit na pinagdadaanan ng dalaga. Hindi siya hinawakan ni Alarico sa braso upang kalad ka rin, isang bagay na laging ginagawa ni Jacinta kapag nagagalit ito. Sa halip, hinanap ng lalaki ang dulo ng kanyang kahoy na tungkod at mahigpit itong hinawakan. "Hawakan mo ang kabilang dulo." Malumanay nitong utos. "Hayaan mo ituro ko sa'yo ang daan paalis sa lugar na ito." Nanginghinig ang mga daliri ni Amarilis habang kumakapit sa kanyang tungkod. Ang kabilang dulo nito ay hawak ng isang taong hindi niya kilala, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang kakaibang kaligtasan. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpatiyanod sa direksyon na itinuturo ng lalaki. Iniiwan ang halahak ng kanyang tiyahin na patuloy na nagbibilang ng pera sa gitna ng dumi at putik. Pagpasok sa sasakyan, agad na sinalubong si Amarilis ng malamig na hangin mula sa aircon at ang lambot ng silyang balat na tila uupo siya sa mga ulap. Sumara ang mabigat na pinto ng kotse at kasabay nito ay ang tuluyang pagkaputol ng lahat ng ingay mula sa squatter na nagbigay sa kanya ng habambuhay na bangungot. Napalitan ng nakabibinging katahimikan ang paligid habang unti-unting umaandar ang makina palayo sa kanyang nakaraan. Naramdaman ni Amarilis ang matinding hiya. Ang kanyang marumi at basang damit na puno ng putik ay tiyak na nag-iiwan ng mansa sa napakalinis at mamahaling upuan. Pilit niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa unahan, pasimpleng sumulyap si Alarico sa salamin ng sasakyan. Pinagmasdan niya ang nakayukong dalaga. Ang mga pasa sa braso nito at ang manipis nitong katawan ay naghuhumiyaw ng mga taon ng pagmamalupit. Sa tuwing nakikita niya ang takot sa mga bulag nitong mata, nakikita niya ang kanyang yumaong anak noong mga huling sandali nito na naghihintay ng tulong. Naghihintay sa isang amang hindi dumating. Mariing ikinuyom ni Alarico ang kanyang mga kamao sa manibela upang pigilan ang emosyong gustong kumawala. Kinapa ni Amarilis ang gilid ng upuan. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa kawalan. Pinipilit unawain ang kanyang bagong kapalaran. Sa gitna ng katahimikan ng umaandar na sasakyan, ibinuka niya ang kanyang mga tuyong labi. "Ginoo!" Basag at halos pabulong na wika ng dalaga, puno ng kawalang malay at labis na pagpapakumbaba. "Kanino niyo po ako ibebenta para maging katulong? Pangako po, magsisipag ako. Huwag niyo lang po sana akong saktan." Ang mga inosenteng salitang iyon ay tila isang matalim na balaraw na walang awang tumarak sa dibdib ni Alarico. Nanikip ang kanyang lalamunan at isang mainit na patak ng luha ang nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga matang matagal nang nakalimutang umiyak. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang dambuhalang gate na yari sa bakal, na bumukas ng walang anumang ingay upang papasukin sila sa isang mundong hindi kailanman na panaginipan ni Amarilis. Nang bumukas ang pinto ng kotse, hindi ang amoy ng kanal o usok ng mga sinunog na gulong ang sumalubong sa kanya. Sa halip, isang sariwang samyo ng mga bulaklak na sampagiita at bagong tabas na damo ang humalik sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang niya sa malambot na alpombra sa loob ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga ulap, isang bagay na nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalinlangan. "Dito ka na mananatili, Amarilis?" Ang mahinahong tinig ni Alarico ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama itong isang matandang babae na may napakalambot na kamay. "Huwag kang matakot, anak.
Ako si Manang Rosa. Halika, dadalhin kita sa iyong silid upang makapagpahinga. Wika ng matanda habang inaalalayan ang dalaga. Pagpasok sa itinalagang silid para sa kanya, napatigil si Amarilis sa pintuan. Nararamdaman niya ang lawak ng espasyo, ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana, at ang katahimikan na tila bumabalot sa kanya. Ngunit sa halip na humiga sa malambot na kama na kasing laki ng isang maliit na bahay, mas pinili niyang mamalagi sa sulok ng silid, malapit sa malamig na dingding. Ang bawat kanto ng kama, ang bawat lamesang may matulis na gilid ay tila mga kaaway sa kanyang pandama. Sanay siya sa maliliit na sulok kung saan madali niyang makakapa ang lahat. Inihanda ni Manang Rosa ang isang masaganang hapunan, sinigang na hipon na may masarap na asim at mainit na kanin. Nang mailapag ang pagkain, nanginginig ang mga kamay ni Amarilis habang hinahawakan ang kutsara. Kumain lamang siya ng kaunti at sa bawat subo ay tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang akalain niyang hindi na nakatingin ang matanda, mabilis niyang kinuha ang kalahati ng pandesal na nasa gilid at palihim itong isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang maruming palda. Isang matandang gawin na hindi basta-basta mabubura. Ang takot na baka bukas ay wala na siyang makain, baka ang kabutihang ito ay isang panaginip lamang na magtatapos sa gutom. Lalim na ng gabi nang magpasya si Alarico na silipin ang dalaga. Dahan-dahan niyang pinalitaw ang liwanag mula sa kanyang cellphone upang hindi ito magulat. Ngunit ang kanyang nasaksihan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang sugat sa pakikipaglaban sa negosyo. Ang malapad at malambot na kama ay nananatiling maayos at walang bakas na hinigaan. Sa ilalim ng kama, sa madilim at masikip na bahagi, doon nakita ni Alarico si Amarilis. Nakabaluktot ang dalaga, yakap ang kanyang mga binti, habang ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa piraso ng tinapay na kinuha niya kanina. Diyos ko! Pabulong na sambit ni Alarico. Naupo siya sa sahig, hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon. Ang imahe ng dalagang ito ay tila isang salamin ng lahat ng kanyang pagkukulang bilang ama. Napagtanto niya na hindi lamang ang paningin ni Amarilis ang nawala, kundi pati na rin ang tiwala nito sa mundo. Ang bawat banta ng karahasan mula kay Jacinta ay nag-iwan ng mga sugat sa kaluluwa na hindi kayang gamutin ng pera. Nanatili si Alarico sa tabi ng kama sa buong magdamag, habang ang bawat paghinga ni Amarilis ay nagiging regular sa kanyang pagtulog. Ang mga kamay ni Alarico ay hindi tumitigil sa paggawa. Kumuha siya ng mga tilang pelus at malalambot na goma. Isa-isa niyang binalot ang bawat matulis na kanto ng mga mueble sa silid, ang dulo ng lamesa, ang gilid ng kabinet, ang kanto ng pintuan. Ang bawat balot ay tila isang panata na sa loob ng bahay na ito, wala nang anumang bagay ang makakasakit sa kanya. Kinabukasan, habang inaalalayan ni Alarico si Amarilis na maglakad sa pasilyo, dahan-dahan niyang ipinahawak sa dalaga ang bawat sulok na kanyang binalot. Nararamdaman mo ba ito, Amarilis? Malambot na ang lahat. Wala nang mananakit sa'yo dito, sabi ni Alarico habang ginagabayan ang kamay ng dalaga. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Amarilis. Ang unang ngiti na tila isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Ngunit ang kapayapaang ito ay agad na nayanig nang tumunog ang telepono ni Alarico. Isang boses mula sa Quezon ang naghatid ng balita tungkol sa kaguluhan sa proyektong resort. Kasabay nito, isang hindi pamilyar na anino ang nakitang umaaligid sa labas ng malaking gate, tila naghihintay ng pagkakataong sirain ang bagong mundong itinatayo ni Alarico. Napahinto si Amarilis nang makaramdam ng isang kakaibang panghinginig sa sahig. Isang basag na tunog ng isang bumagsak na frame ng litrato ang yumanig sa katahimikan ng opisina ni Alarico. Ang litrato ng kanyang yumaong anak ay muling nagkapira-piraso sa sahig, na tila isang babala na ang nakaraan ay hindi pa tapos maningil. Naging mas mapayapa ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon, ngunit para kay Amarilis, ang bawat hakbang ay tila pag-aaral muli
kung paano huminga ng walang takot. Sa tulong ni Manang Rosa, natuklasan ng dalaga ang isang maliit na altar sa dulo ng pasilyo. Doon ay nakalagak ang isang estatwa ng Santo Niño na may suot na pelus na pula. Ang amoy ng namumukadkad na mga kandila at sariwang bulaklak sa paligid ng altar ay nagbigay kay Amarilis ng isang pamilyar na kapanatagan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay banayad na dumadampi sa kanyang balat, lumuhod si Amarilis sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng isang dalangin na hindi para sa kanyang sarili. Panginoon, salamat po sa pagpapadala sa akin ng isang anghel sa katauhan ni Senyor Alarico. Sana po ay bigyan niyo siya ng kaligayahan at alisin ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pabulong na wika ng dalaga habang ang isang luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisingi. Hindi niya alam na sa likod ng pintuan nakatayo si Alarico. Ang bawat salitang binitiwan ni Amarilis ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanunuyot na kaluluwa. Ang taong iniligtas niya mula sa putikan ay siya pa palang magdarasal para sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Alarico sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagpapakawala sa mga taon ng pagsisisi. Kinabukasan, dinala ni Alarico ang pinakamagaling na doktor sa mata sa bansa upang suriin si Amarilis. Habang sinusuri ng doktor ang mga mata ng dalaga gamit ang iba't ibang kagamitan, tahimik na naghihintay si Alarico sa tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Senyor Alarico, simula ng doktor matapos ang mahabang pagsusuri. Hindi bamsin o likas ang pagkabulag ng dalaga. May mga bakas ng matitinding chemical at lason mula sa mga halaman na unti-unting pumatay sa kanyang paningin noong siya ay bata pa. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Ang balitang ito ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Alarico. Ang galit na kanina pa nagliliyab sa kanyang dibdib ay lalong nag-alab nang mapagtanto ang kalupitan ni Jacinta. Ngunit sa gitna ng galit, may isang munting liwanag na ibinigay ang doktor. May pagkakataon pang maibalik ang paningin ni Amarilis, ngunit ang proseso ng paggamot ay magiging mahaba at puno ng matinding sakit. Gagawin natin ang lahat, mariing wika ni Alarico habang nakatingin sa mukha ni Amarilis na puno ng kawalang malay. Kahit gaano pa kalaki ang halaga, ibalik niyo ang liwanag sa kanyang mga mata. Habang naghahanda para sa unang yugto ng paggamot, isang hapon ay rito-rito lamang lumapit si Amarilis kay Alarico. May hawak siyang isang maliit na bagay na gawa sa magaspang na sinulid. Ito ay isang pulang pulseras na siya mismo ang naghabi gamit ang kanyang mga daliri. Senyor, ito po ay isang anting-anting para sa inyong kaligtasan. Rito-rito niyang sabi habang kinakapa ang kamay ng lalaki. Para po laging maayos ang inyong pakiramdam saan man kayo magpunta. Dahan-dahang kinuha ni Alarico ang pulseras at hinayaan ang dalaga na itali ito sa kanyang pulso. Ang simpleng pulang sinulid na yon ay mas mahalaga pa para sa kanya kaysa sa anumang gintong relo o mamahaling hiyas. Ito ang simbolo ng isang bagong simula, isang ugnayang higit pa sa pagiging tagapagligtas at nailigtas. Ngunit sa labas ng mataas na pader ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, ngunit may mapanganib na ngiti ang naglabas ng kanyang cellphone. Kinuha niya ang isang larawan ni Alarico at Amarilis na magkasama sa hardin. Ang lalaking ito ay walang iba, kundi si Mateo, ang kapatid ni Alarico na handang gawin ang lahat upang makuha ang kayamanan ng pamilya. Masyado kang nagiging malambot, kuya. Bulong ni Mateo sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang larawan. Hindi mo alam na ang batang iyan ang magiging susi sa iyong pagbagsak. Ang babala ng doktor tungkol sa sakit na darating sa paggamot ni Amarilis ay tila isang anino na nagbabanta sa kanilang kaligayahan. Ang bawat patak ng gamot ay magiging parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga mata, paalaala ng doktor.
Tumingin si Alarico kay Amarilis at hinawakan ang kanyang mga kamay ng mas mahigpit. Huwag kang mag-alala, anak. Kung kailangang hatiin natin ang sakit, gagawin ko. Hindi kita iiwan sa dilim. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mabagal na sayaw ng pag-asa at pagtitiis sa loob ng mansyon. Sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng mga doktor, sinimulan ni Amarilis ang masakit na proseso ng paggamot sa kanyang mga mata. Bawat gabi, matapos patakan ng gamot, ay maririnig ang mahina at pigil na ungol ng dalaga habang nakakuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kama. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang magaspang at mainit na kamay ni Alarico na humahawak sa kanya, tila naglalaho ang hapdi ng libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Isang madaling araw, habang ang hamog ay makapalpas sa labas ng bintana, dahan-dahang iminulat ni Amarilis ang kanyang mga mata. Sa halip na ang dati at siksik na itim na tabing, may isang kakaibang bagay ang sumalubong sa kanya. Isang malabo at tila aninong liwanag ang gumuhit sa gitna ng kadiliman. Napaigtad siya sa gulat. Kinurap niya ang kanyang mga mata ng paulit-ulit. At doon, nakita niya ang malabong hugis ng bintana at ang dahan-dahang paggalaw ng kurtina dahil sa ihip ng hangin. Napakapit si Amarilis sa kanyang dibdib. Isang matinding kaba at saya ang sabay na lumufo sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takbohin ang silid ni Alarico upang ibalita ang himala. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang takot ang bumalot sa kanya. Paano kung bukas ay mawala muli ito? Paano kung ang liwanag na ito ay pansamantala lamang at muli siyang iiwan ng pag-asa? Pinili niyang itago ang lihim na ito. Isang munting kayamanan na sa kanya lamang muna habang hinihintay ang tamang panahon. Habang unti-unting nagkakakulay ang mundo ni Amarilis, unti-unti namang nagdidilim ang paligid ni Alarico sa mundo ng negosyo. Sa loob ng kanyang opisina, hindi tumitigil ang pagtunog ng telepono at ang pagpasok ng mga ulat tungkol sa pagbagsak ng halaga ng kanilang mga kofan. May isang invisible na kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanyang korporasyon. Senyor Alarico, may kumukuha ng ating mga kofan sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Ulat ng kanyang sekretarya na may halong kaba. At ang huling balita, ang taong nasa likod nito ay walang iba, kundi ang iyong kapatid. Hindi nagtagal, ang pintuan ng opisina ni Alarico ay bumukas ng walang paalam. Pumasok si Mateo na may dalang ngiti na tila isang ahas na nakahanap ng kanyang biktima. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting terno, ngunit ang itim sa kanyang puso ay hindi maitatago ng anumang tela. Kamusta, kuya? Balita ko ay abala ka sa pag-aalaga ng isang bulag na pulubi habang gumuho ang ating imperyo. Wika ni Mateo habang prenteng na uupo sa harap ni Alarico. Masyado kang naging kampante. Nakalimutan mong sa pamilyang ito, ang mahina ay laging nilalamon ng malakas. Malamig ang naging tugon ni Alarico. Hindi niya hinayaang makita ni Mateo ang anumang bakas ng pangamba. Ang imperyong ito ay itinayo sa pawis at dangal, Mateo. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Habang nagtatalo ang dalawang magkapatid sa loob, si Amarilis ay dahan-dahang naglalakad sa pasilyo patungo sa hardin. Dahil sa kanyang bahagyang paningin, nakikita na niya ang malabang hugis ng mga paso ng bulaklak at ang dulo ng hagdan. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan sa likod ng mansyon, napahinto siya. Isang itim at luma na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa gate sa likod, isang lugar na bihirang gamitin. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Amarilis ang isang malabong anino ng isang lalaking nakasuot ng terno na nakikipag-usap sa isa sa mga hardinero. May iniabot na isang makapal na bak ng papel ang lalaki bago mabilis na umalis. Nanindig ang balahibo ni Amarilis. Ramdam niya ang isang malamig na presensya na tila isang anino na dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng mansyon. Sino ang taong yun? At bakit tila may lihim na ugnayan ang mga tao sa loob ng bahay sa isang estrangjero mula sa labas?
Nais niyang magsumbong kay Alarico, ngunit nang marinig niya ang malalakas na boses mula sa opisina nito, nanatili siyang nakatago sa likod ng makapal na kortina. Ang anino ng lalaking nakaterno ay dahan-dahang humaba sa damuhan, tila isang babala ng paparating na unos na walang sinuman sa kanila ang handang harapin. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng isang abandonadong bodega sa Quezon, nagtagpo ang dalawang anino ng kasamaan. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay humahalo sa usok ng sigarilyo ni Jacinta habang nangiinig ang kanyang mga kamay sa paghawak sa isang naninilaw na papel. Sa harap niya, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tila kumikinang sa gitna ng dumi ng paligid. Narito ang katotohanan, Jacinta. Malamig na wika ni Mateo habang binubuklat ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ang lupang kinatitirikan ng inyong baryo, ang dambuhalang resort na balak itayo ni Alarico, ang tunay na nagmamay-ari niyon ay hindi ang korporasyon. Ito ay nakapangalan sa namayapang kapatid mo. At dahil patay na sila, ang bulag na si Amarilis ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyong pisong lupain. Napaatras si Jacinta. Ang kanyang mukha ay tila naging papel sa puti. Kaya pala ganoon na lamang ang interes ng tatay ko noon sa batang yun. Pero Mateo, paano ko malalaman na totoo yan? At bakit mo ito sinasabi sa akin? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Dahil kailangan kita. At kailangan mo ang pera para bayaran ang mga utang mo sa aking songbay bago ka mapatay ng aking mga tauhan. Inamin mo na sa akin ang lahat, Jacinta, na ikaw ang dahan-dahang nagpatak ng lason sa mga mata ng pamangkin mo noong sanggol pa siya upang ikaw ang maging tagapamahala ng kanyang mana. Ngayon, kailangan nating kumilos bago pa tuluyang makakita ang batang yan. Habang nagaganap ang lihim na kasunduan sa Quezon, si Amarilis ay nasa loob ng tahimik na mansyon sa Makati. Hawak niya ang kanyang krus na rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ni Alarico. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, isang malakas na tunog ng pagkaputol ng sinulid ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ang mga butil ng rosaryo ay isa-isang nahulog at gumulong sa sahig, na tila mga butil ng luha na hindi mapigilan. Nanindig ang balahibo ni Amarilis. Ramdam niya ang isang malamig na hangin na pumasok mula sa nakabukas na bintana. Bit-bit ang isang masamang balita. Ang kanyang bahagyang paningin ay nakatuon sa pintuan ng kanyang silid. Doon, nakita niya ang malabong anino ng isang tao na dahan-dahang pumasok ng walang katok. Hindi yon si Manang Rosa. Hindi rin yon ang mabigat na hakbang ni Alarico. Ito ay ang mabangong amoy ng tingman na hinaluan ng amoy ng songbay. Ang amoy ni Mateo. Masyadong malinis ang lugar na ito para sa isang batang galing sa putikan, Amarilis. Bulong ni Mateo habang papalapit sa dalaga. Napaatras si Amarilis hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na dingding. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang dilim na dati niyang kanlungan ay naging isang bitag na handang lumamon sa kanya. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Amarilis, pilit na itinatago ang katotohanang nakikita na niya ang malabong hugis ng lalaki. Ako ang magbabalik sa'yo kung saan ka nararapat. Sagot ni Mateo bago marahas na itinakip ang isang panyong may pampatulog sa ilong ng dalaga. Ang huling narinig ni Amarilis ay ang malakas na pagbagsak ng kanyang tungkod sa sahig bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang malay. Sa labas, ang matatandang puno sa hardin ay tila umiiyak sa ilalim ng ihip ng hangin, saksi sa muling pagkakalayo ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana. Ang pagmulat ng mga mata ni Amarilis ay tila isang mabagal na paglubog sa isang balon ng yelo. Hindi ang malambot na una ng mansyon ang sumalubong sa kanyang pisngi, kundi ang magaspang at malansang semento ng isang abandonadong bodega. Ang amoy ng nabubulok na isda at kalawang ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga.
Sa kanyang bahagyang paningin, nakikita niya ang malabong hugis ng matatangkad na anino sa kanyang paligid at ang bawat kaluskos ng daga sa sahig ay tila kulog sa kanyang sensitibong pandama. Gising na pala ang munting prinsesa ni Alarico. Ang matinis at pamilyar na boses ni Jacinta ay pumunit sa katahimikan. Ang bawat hakbang ng kanyang tiyahin ay tila pagtusok ng tinik sa puso ni Amarilis. Akala mo ba ay totoong mahal ka ng lalaking iyon? Huwag kang hangal, Amarilis. Kinupkup ka lang niya dahil sa lupang kinatitirikan ng ating baryo. Ikaw ang susi niya para maging bilyonaryo. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niyang parang basura sa kalsada. Pilit na idinalaw ni Amarilis ang kanyang mga kamay. Ngunit ang mahigpit na pagkakatali ng lubid sa kanyang mga pulso ay nagdulot ng matinding hapdi. Hindi totoo yan. Si Senyor Alarico ay mabuti. Hindi niya ako sasaktan. Nanginginig na sagot ng dalaga, ang kanyang boses ay tila isang munting ibon na pilit lumalaban sa gitna ng bagyo. Isang malakas na halakak ang kumawala kay Mateo na nakatayo sa madilim na sulok. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang button. Isang boses ang umalingaw sa bodega, ang boses ni Alarico, ngunit ito ay tila malamig at walang puso. Wala akong pakialam sa batang yan. Basta makuha ko ang titulo ng lupa sa Quezon. Maari nyo na siyang gawin kung anong gusto nyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa puso ni Amarilis. Ang bawat butil ng tiwala na itinanim ni Alarico sa kanyang kaluluwa ay tila isa-isang binunot ng malupit na kamay. Ang kadiliman na dating niyang kinatatakutan ay tila mas ligtas kaysa sa katotohanang naririnig niya ngayon. Napayuko ang dalaga, ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming semento. Bawat patak ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na pangarap. Ganyan talaga ang buhay, Amarilis. Ang mga tulad nating mahihirap ay ginagamit lang ng mga mayayaman. Dagdag ni Jacinta habang hinahawakan ang mukha ng dalaga ng may halong pagkasuklam. Pero wag kang mag-alala, kami ni Mateo ang tunay mong pamilya. Dito ka lang at kapag natapos na ang lahat, ibabalik kita sa baryo. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding pighati, may isang bagay na napansin ang matalas na pandama ni Amarilis. Ang boses ni Alarico sa recording, tila may isang mechanical na tunog sa likod nito. Naalala niya ang bawat gabi na binabasahan siya ng lalaki ng mga kwento. Ang tunay na boses ni Alarico ay may dalang init, may bahagyang panginginig kapag nababanggit ang kanyang anak, at may lalim na hindi kayang gayahin ng anumang makina. Isang munting siklab ng pag-asa ang muling nagliwanag sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na malunod sa kasinungalingan ng kanyang tiyahin. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga at pinakinggan ang bawat tunog sa paligid. Ang huni ng mga kuliglig, ang malayong ingay ng mga sasakyan, at ang mahinang bulong ni Mateo at Jacinta sa kabilang panig ng bodega. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya makakatakas. Bulong ni Mateo. Kapag nakuha ko na ang pirmadong kasunduan mula sa aking kuya, tapusin na ang lahat. Napakagatlabi si Amarilis. Ang kanyang buhay ay nakataya, ngunit ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng taong tumawag sa kanya ng anak. Dahan-dahan niyang kinapa ang sahig sa kanyang likuran, naghahanap ng kahit anong bagay na matulis. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang basag na bote ng bintana. Ang hapdi ng pagkakasugat ng kanyang balat ay hindi niya inintindi. Ito ang kanyang tanging sandata laban sa mga anino ng kasinungalingan. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Makati, tila isang leon na nasugatan si Alarico habang nakatitig sa screen ng kanyang tablet. Ang video ni Amarilis na nakatali at umiiyak sa madilim na bodega ay paulit-ulit na humihiwa sa kanyang kaisa-isang natitirang katinuan. Ang bawat patak ng luha ng dalaga ay tila asidong tumutulo sa kanyang konsensya. Hinampas niya ang kanyang mesa. Dahilan
upang tumalsik ang mga mamahaling panulat at bumagsak ang ilang papeles sa sahig. Senyor Alarico, huwag po kayong padalos-dalos. Pagsusumamo ni Manang Rosa habang nakahawak sa kanyang dibdib. Isang patibong ito ni Mateo. Kapag ibinigay niyo ang lahat, wala na kayong matitira para protektahan ang inyong sarili. Ngunit hindi na nakikinig si Alarico. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulang pulseras na gawa sa sinulid na suot niya sa kanyang pulso. Ang munting regalo ni Amarilis. Ang kayamanan ay madaling bawiin, Manang Rosa, pero ang isang buhay na nawala dahil sa aking kapabayaan, iyon ang hindi ko na mapapatawad sa sarili ko. Nawalan na ako ng isang anak dahil sa pagiging abala ko sa pera. Hindi ko hahayaang mangyari uli iyon. Sa kabilang linya ng telepono, humahalakak si Mateo. Isang oras, kuya. Isang oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng kofan at ari-arian mo sa pangalan ko at ibibigay ko sa iyo ang anak-anakan mo ng buo. Pero kapag tumawag ka ng pulis, tinitiyak ko sa iyo, hindi mo na siya makikilala kapag nahanap mo siya. Mabilis na kinuha ni Alarico ang isang gintong panulat. Sa ilalim ng bawat pahina ng kasunduan na mag-aalis sa kanya ng lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 20 taon, buong tapang niyang isinulat ang kanyang lagda. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila nakikita niya ang mukha ni Amarilis noong unang gabi na natulog ito sa ilalim ng kama dahil sa takot. Kung ang lahat ng yaman niya ang presyo ng kaligtasan ng dalaga, malugod niya itong ibabayad. Ihanda ang sasakyan. Utos ni Alarico sa kanyang driver habang isinisilid ang mga papeles sa isang itim na bag. Punta tayo sa lumang bodega sa Quezon at tandaan nyo, walang pulis. Ako lang ang haharap sa kanila. Habang binabaybay ang daan, patungo sa kuta ng kaaway, naramdaman ni Alarico ang bigat ng katahimikan sa loob ng kotse. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang gusali na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, ang mga ito ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang hindi na mahalaga. Hinawakan niya ang munting DNV na nakatago sa loob ng kanyang relos, isang lihim na koneksyon sa GPS na nakalagay sa pulseras na suot ni Amarilis. Pagdating sa tapat ng abandonadong bodega, sinalubong siya ng amoy ng kalawang at alat ng dagat. Ang bawat hakbang ni Alarico sa tuyong damo ay nagbibigay ng malutong na tunog na tila nagbababala ng pang-anib. Sa pintuan ng bodega, nakatayo ang 2 tauhan ni Mateo na may mga nakasukbit na baril sa kanilang baywang. Nandito na ako! Sigaw ni Alarico, ang kanyang boses ay umalingaw sa paligid, puno ng awtoridad, ngunit may halong pagmamakaawa ng isang ama. Narito ang lahat ng hinihini nyo. Pakawalan niya na si Amarilis! Bumukas ang malaki at kinakalawang na pintong bakal na lumiha ng isang nakakailong tunog ng pagkiskis ng metal sa semento. Sa loob, nakita niya si Mateo na nakaupo sa isang silyang kahoy, tila isang hari ng mga basura, habang sa likuran nito ay nakatali si Amarilis. Masyado kang naging madaling kausap, kuya. Wika ni Mateo habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit. Sino ang mag-aakalang ang pinakamalamig na negosyante sa Makati ay may ganito palang kahinaan? Isang bulag na pulubi. Talaga lang ha? Hindi kumibo si Alarico. Inihagis niya ang bag sa paanan ni Mateo. Ang tanging hiling niya ay makitang muli ang nagniningning na pag-asa sa mga mata ni Amarilis. Kahit na sa huling pagkakataon, ay hindi na siya ang may-ari ng mundong kanyang pinanggalingan. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mateo, may nakatagong isang madilim na plano. Isang planong hindi kasama ang pagpapalaya sa kanila ng buhay. Ang kinakalawang na pinto ng bodega ay lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento. Tila isang babala sa paparating na panganib. Nakatayo si Alarico sa gitna ng silid, mag-isa sa harap ng mga aninong may hawak na sandata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa duguang hitsura ni Amarilis
na nakagapos sa isang sirang silya. Ginawa ko na ang lahat ng gusto mo, Mateo. Ibinigay ko na ang pirma ko sa lahat ng ari-arian ko. Ngayon, pakawalan mo na ang bata. Ang boses ni Alarico ay umaling-awngaw sa buong bodega. Puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pagsusumamo ng isang amang handang mamatay para sa kanyang anak. Humalahak si Mateo habang tinitingnan ang mga papeles na tila isang hiyas. Masyado kang naging madaling kausap, kuya. Akalain mo ang isang bilyonaryong katulad mo ay tatalikuran ang lahat para lang sa isang bulag na pulube? You've really lost your touch. Isang senyas ang ibinigay ni Mateo at agad na nilaslas ng isa sa kanyang mga tauhan ang lubid na nakagapos kay Amarilis. Dahil sa panghihina, loaman-loaman na tumayo ang dalaga. Kahit malabo ang kanyang paningin, kilalang-kilala ng kanyang puso ang tindig ng lalaking nasa harap niya. Ang bawat patak ng luha ni Amarilis ay nag-iwan ng guhit sa kanyang maruming pisngi. Senyor Alarico, huwag po. Huwag niyo pong ibigay ang lahat dahil sa akin. Naninghinig ang boses ni Amarilis, puno ng pagsisisi dahil sa tingin niya ay siya ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang tagapagligtas. Huwag kang magsalita, anak. Halika na rito. Dahan-dahang inyunat ni Alarico ang kanyang mga kamay upang tanggapin ang dalaga. Ngunit bago pa man makahakbang si Amarilis, isang malamig na tunog ng pagkasanang baril ang bumasag sa hangin. Inilabas ni Mateo ang isang pilak na baril at itinutok ito sa likuran ni Alarico. Sabi ko pakakawalan ko siya, pero hindi ko sinabing hahayaan ko kayong makaalis ng buhay. Kapag nawala ka, walang sinuman ang maghahabol sa mga ari-ariang ito. Dahil sa talas ng kanyang pandama, narinig ni Amarilis ang pang-igting ng bakal sa loob ng baril. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang natitira niyang lakas, itinulak niya si Alarico ng buong puwersa upang harangan ang anumang balang paparating. Hindi! Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Amarilis. Isang nakakabinging putok ng baril ang yumanig sa buong bodega. Kasabay nito ang pagbasag ng mga bintana sa itaas dahil sa lakas ng presyon. Napasubsob sina Alarico at Amarilis sa sahig, habang ang amoy ng pulbura ay agad na humalo sa malansang amoy ng bodega. Ngunit hindi sila ang tinamaan. Mula sa labas, ang mga spotlight ng mga sasakyan ng pulis ay biglang bumukas na naghatid ng nakakasilaw na liwanag sa loob ng madilim na kuta. Ang baril sa kamay ni Mateo ay tumalsik sa malayo dahil sa isang tumpak na tama mula sa isang sniper sa labas. Dead-ed na ito, Mateo! Isuko niyo na ang mga sandata niyo! Ang malakas na boses mula sa megaphone ng mga pulis ay tila musika sa pandinig ni Alarico. Paano niyo kami nahanap? Gising na gising ang galit sa boses ni Mateo habang hawak ang kanyang duguang kamay. Dahan-dahang tumayo si Alarico habang protektadong yakap si Amarilis. Ang pulang pulseras na ibinigay sa akin ni Amarilis, hindi lang yon simpleng sinulid. May nakatagong GPS chip doon na direktang nakakonekta sa security system ng aking kumpanya. Simula nang pumasok ako rito, alam na ng mga awtoridad kung nasaan tayo. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aresto, nanatili nakayakap si Amarilis kay Alarico. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang ama, isang patunay na kahit nawala ang lahat ng yaman nito, ang pinakamahalagang bagay ay nananatili sa kanyang piling. Tapos na ang lahat, anak. Ligtas na tayo. Bulong ni Alarico habang hinahalikan ang noo ng dalaga. Ngunit bago tuluyang mailabas si Jacinta, lumingon ito ng may pait at galit. Huwag kang magpakasiguro, Amarilis. Hindi mo pa alam ang lahat. Ang lihim ng mga magulang mo ay mabubulok kasama ko sa kulungan. Isang huling banta na tila isang tinik na naiwan sa puso ni Amarilis bago tuluyang nilamon ng ingay ng mga sirena ang katahimikan ng gabi.
Sa gitna ng kaguluhan at pag-aresto kay Mateo, ang boses ni Jacinta ay tila isang sumpa na bumasag sa panandaliang katahimikan ng gabi. Habang pilit siyang isinasakay sa loob ng mobile ng pulis, mabilis na dinukot ni Alarico ang naninilaw na papel mula sa bulsa ng mahiyaing palda ng matanda. Hindi na hinintay ni Alarico na makalayo ang mga ito. Sa ilalim ng malakas at nakakasilaw na spotlight ng mga sasakyan ng pulis, binasa niya ang lihim na matagal nang itinago ng kasamaan. Ito ay isang liham mula sa yumaong ama ni Amarilis, ang tunay na kapatid ni Jacinta. Isang pag-amin na hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ng dalaga sa dagat, kundi isang planadong pag-ubo sa kanilang pamilya na pinangunahan ni Jacinta para sa lupa. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang huling hiling ng ama. Alagaan niyo ang aking anak dahil siya ang tanging liwanag na magliligtas sa ating danggal. Amarilis, mahina at basag na tawag ni Alarico habang hawak ang papel na nanginginig. Lumapit ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinanap ang mukha ng kanyang ama-anakan. Senyor, ano po ang nakasulat? Totoo po ba ang sinabi ni Tita Jacinta? Huminga ng malalim si Alarico. Hindi na mahalaga ang nakaraan, anak. Ang mahalaga ay ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang lupang ito, ang dangal ng iyong pamilya, ibabalik natin ang lahat sa pangalan mo. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang matinding panghihina ang naramdaman ni Amarilis. Ang stress ng pagkakabihag at ang epekto ng gamot na hindi natapos ay nagdulot ng pagdidilim ng kanyang paningin. Bumagsak ang dalaga sa bisig ni Alarico. Isang mabilis na pagtakbo patungo sa ambulansya ang sumunod. Ang tunog ng sirena ay tila isang karera laban sa oras upang isalba ang tanging pagkakataon ni Amarilis na makakita muli. Pagkalipas ng ilang linggo sa ospital, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang silid ay nababalot ng amoy ng antiseptic at ang sariwang bango ng mga bulaklak na hatid ni Manang Rosa. Nakaupo si Amarilis sa gitna ng kama. Ang kanyang mga mata ay balot pa rin ng puting gasa. Sa tabi niya, nakaupo si Alarico. Ang kanyang pulang pulseras ay kupas na, ngunit nananatiling mahigpit sa kanyang pulso. Handa ka na ba, Amarilis? Tanong ng doktor habang dahan-dahang hinahawakan ang dulo ng benda. Tumango ang dalaga. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Habang unti-unting iniikot ng doktor ang gasa, ang bawat sapi na natatanggal ay tila pagtuklap ng mga taon ng kadiliman at pait. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na upang marinig ang bawat paghinga ni Manang Rosa at Alarico. Nang matanggal ang huling hibla ng tela, hindi agad iminulat ni Amarilis ang kanyang mga mata. Natatakot siya. Natatakot siyang baka pagmulat niya ay ang dating itim na mundo pa rin ang sumalubong sa kanya. Idilat mo ang iyong mga mata, anak. Nandito ako. Mahinahong bulong ni Alarico. Dahan-dahan, tila isang talulot ng bulaklak na bumubuka sa umaga, iminulat ni Amarilis ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakasisilaw na puting liwanag mula sa bintana na sinundan ng iba't ibang kulay na dati ay sa pangalan lang niya alam. At doon, sa harap mismo ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking may mukhang puno ng karanasan, may mga linyang dulot ng pag-aalala, ngunit may mga matang nagniningning sa kagalakan. Tay, ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Alarico. Hindi na napigilan ni Alarico ang kanyang emosyon. Ang matigas na negosyante ay napahagulgol habang yakap ang kanyang anak. Nakita na niya ang liwanag. Hindi sa pera, hindi sa korporasyon, kundi sa mga mata ngayon ay malaya na sa dilim. Sa kabilang dako, ang hustisya ay mabilis na gumulong. Si Mateo at Jacinta ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Ang songbay at ang lahat ng nakaw na yaman ay kinumpiska ng gobyerno
upang gamitin sa mga proyektong pangkawang gawa para sa mga batang may kapansanan. Isang bagay na itinaguyod ni Amarilis sa tulong ng kanyang ama. Ang huling imahe ng kabanatang ito ay ang pagtayo ni Amarilis sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang asul na langit ng Makati. Hawak niya ang kamay ni Alarico at sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan ng tungkod. Ang daan sa kanyang harapan ay maliwanag, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, puno ng pag-ibig na hindi kailanman matitibag ng anumang bagyo. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni na Alarico at Amarilis. Sa isang payak, ngunit magandang bahay bakasyonan sa gilid ng bundok sa Quezon, kung saan tanaw ang asul na dagat na dati ay naging saksi sa pait ng kahapon. Doon nanahan ang katahimikan. Hindi na muling bumalik si Alarico sa magulong mundo ng Makati. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang korporasyon at itinira lamang ang sapat para sa kanilang kinabukasan at para sa pundasong itinayo niya para sa mga batang may kapansanan. Ang dating malamig na negosyante ay makikita na ngayong nakasuot ng simpleng kamiseta, may bahid ng barnis ang mga kamay, habang maingat na kinakatam ang isang pirasong kahoy. Ginagawa niya ang isang duyan para sa harden. Si Amarilis naman, na may mga matang kasing linaw na ng kristal, ay dahan-dahang lumapit bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Wala na ang takot sa bawat hakbang niya. Wala na ang pagkapa sa dilim. Ang suot niyang puting bestida ay sumasabay sa indayog ng hanging dagat. Tay, magpahinga muna kayo. Kanina pa kayo dyan sa ilalim ng araw. Malambing na wika ni Amarilis habang inilalapag ang pagkain sa lamesang kahoy. Ngumiti si Alarico, isang ngiting hindi na umaabot lang sa labi, kundi nanunuot hanggang sa kanyang mga mata. Matatapos na ito anak, gusto ko bago lumubog ang araw, ay masubukan mo ng maupo rito habang pinagmamasdan ang langit. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Jacinta. Wala na ang kanyang matinis na boses. Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis sa pagsusugal at pananakit ay nanginginig na ngayon habang nakatitig sa pader. Dinadalaw siya ng mga anino ng kanyang kasalanan gabi-gabi. Si Mateo naman, na nasanay sa karangyaan, ay nagdurusa sa habambuhay na pagkabilanggo, iniwan ng lahat ng taong dati ay sumasamba sa kanyang pera. Noong nakaraang buwan, dinalaw ni Amarilis si Jacinta. Hindi upang magsumbat, kundi upang magpaalam sa pot. Iniwan niya ang isang basket ng mga paboritong prutas ng matanda. Pinatawad na kita, tita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Ang huling sinabi niya bago tuluyang tumalikod sa rehas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang paglaya ng sariling kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Habang unti-unting nagkukulay kahel ang langit sa Quezon, naupo ang mag-ama sa bagong gawang duyan. Ang pulang pulsera sa bisig ni Alarico ay nanatili doon, tila isang sumpa ng katapatan. Tay! Simula ni Amarilis habang nakasandal sa balikat ng ama. Ngayong nakakakita na ako, naisip ko, hindi pala sa mata nakikita ang tunay na kagandahan ng mundo. Doon iyon sa tibok ng puso ng taong handang magsakripisyo para sa'yo. Hinaplos ni Alarico ang buhok ng dalaga. At natutunan ko rin, Amarilis, na ang pamilya ay hindi laging nagmumula sa dugo. Minsan, ito ay pinagbubuklod ng mga luhang sabay na itinulo at ng mga sugat na sabay na hinilom. Sa huling sandali ng dapit hapon, kinuha ni Amarilis ang isang maliit na sobre. Ito ang kanyang unang liham na isinulat gamit ang sariling kamay. Inabot niya ito kay Alarico. Sa loob, nakasulat ang 4 na salitang nagpabaha muli ng luha ng kagalakan sa mukha ng matanda. Salamat sa liwanag, Tay.
Ang kwento ay nagtatapos sa isang larawan ng dalawang anino sa harap ng papalubog na araw. Isang paalala sa lahat ng nakikinig. Nagaano man kadilim ang gabi, ang sikat ng araw ay laging darating para sa mga pusong marunong magmahal, magpatawad, at umasa.